Corruption is the key to success. Corruption, mas gamitin natin sila. Kasi kung iniisip mo na one day mawawala ang aba, nangangarap ka. Putang ina, mag-play ko kaya tong video niya doon sa Rizal, sa tabi ng pinaglibingan kay Rizal. Puta, baka tumalikod si Rizal or bumalik ko siya. Oh my God. Ganito na yung mindset ng Pilipino. Hindi na nagmamatter kung maganda pa ba yung layunin natin. Ang nagmamatter na lang kung magbe-benefit yung mga sarili natin. Fuck humanities. Everybody is all for themselves. Well, this is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin to. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Corruption is the key to success. Huwag alisin ang korupsyon, mas gamitin natin sila. Kasi kung iniisip mo na one day mawawala ang korupsyon, aba, nangangarap ka, mag-isip ka ulit. So kung hindi natin siya maaalis, gamitin na lang natin siya para sa sariling benefit natin. Alam mo yung nagtataka ako eh. Most likely businessman tong taon to. Now, yung mga taong nakakapanood ng video niya, ano yung naiisip nyo every time na papasok kayo sa isang transaksyon doon sa negosyong hinahandle niya? Ako marami. Una-una, maayos ba yung serbisyo niya? Kasi, well, since sarili lang naman niya yung iniisip niya, di ba? Baka naman, yung serbisyo niya, putyo-putyo. Yung materyales, cost-cutting. Corruption eh. Doon ako sa magbe-benefit ako, di ba? Oh. So, yung kumpanya or business mo, ang fino-front na values mo, corruption. Sa paano ka nakakakuha ng kliyente? Anong kliyente yung meron ka? Anong klaseng kliyente yung meron ka? Ano, corrupt din katulad mo? 'Di ba? Now, tingin mo kung yang ganyang values yung fino-flaunt mo online, sinong gustong mag-business kasama mo or pumunta sa isang negosyo kasama mo? Kung yung mindset mo, ang uunahin mo, hindi yung nakakabuti para sa nakakararami, kundi para sa sarili mo, aba, mag-iisip ako. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, 100 beses kung pag-uusapan kung dapat ka bang isali sa negosyo. Corruption is the same as AI, okay? Parehas na yung nandyan, parehas yan, hindi mawawala. Ang layo na example mo, boy. Ganito yung mas magandang example. Corruption at tanga. Diba? Pareho nang nandyan yan. Hindi na mawawala. So, huwag na natin gawan ng paraan yung katangahan ng mga Pilipino. Gaya ng kung ano yung sinasabi mo. Diba? Andyan naman na yan, gamitin na lang natin yung mga tangang tao. Huwag natin i-improve yung buhay nila. Huwag natin i-improve yung kakayanan nilang mag-isip. Gamitin natin sila para sa kapakanan natin. Di ba? Depende na lang sa tao kung magiging advantage mo siya o magiging sandata siya ng iba laban sa'yo. Itong payo ko na to, matutulungan ka nito maging successful. Hindi siya mabuti pero hindi rin siya masama. Nanonood ba ng news to? Nanonood ba ng news to? Yung flood control project, that's a form of corruption. Sasabihin mo hindi siya masama? Woo! Antindi, boy! Tingin mo lahat ng successful na tao at nakaupo sa Senado malinis? Kung malinis sila, tumingin ka pa, mag-isip ka pa. Hindi naman kasi black and white ang moralidad. Paano mo malalaman yun? Wala ka namang interest sa humanities, philosophy, morality, psychology, at kung ano-ano pang minor subjects na hindi na kayang isiksik dyan sa... Well, hindi ko rin alam kung saan ko pa isisiksik yun. Lahat yan may tinatagong baho. Lahat yan corrupt.
Kung lahat sa paligid mo gumagamit ng corruption, ikaw na lang hindi. Tingin mo ba mananalo ka? Ganun ka ka-special? Ganun ka kagaling? Lahat ng mga nauna sa atin, yung mga bayani natin, yung mga giants na tinungtungan natin sa balikat para makarating tayo sa kung nasaan tayo ngayon, they are not that special. Diba? They chose to have a goal, and yung goal na yon ay gumawa ng tama. Yes, hindi perfect. Maraming dapat intindihin. But they've managed. Ngayon, masyado na tayong nadala sa madadaling pamamaraan. Katulad ng pagiging corrupt. Ano bang mas madali? Well, of course, yung ina-advertise niya, maging corrupt. Di ba? Imbis na dumaan tayo sa tama, sa proseso, we chose to be corrupt because tamad tayong mga tao. Gusto natin ng papuri nang hindi natin deserve yung mga bagay na dapat tayong papurihan. Uhaw na uhaw tayo sa papuri nang wala man lang tayong ginagawang maganda para sa ibang tao. And kaya nga yung mga content creators ngayon nakaasa na lang sa shock value, sa kung ano-anong katarantaduang tinuturo nila because they do not have their own values to spread. Kaya ang ending, doon na lang tayo sa shocking. Doon na lang tayo sa madali i-digest. Yung walang kwenta. Diba? Gone were the days na ang mindset ng mga Pilipino kagaya nung kay JFK. Naalala ko yung sinabi niya, we chose to go to the moon not because it is easy but because it is hard. Hindi na natin tinitignan yung pagiging mahirap ng isang bagay as a challenge to improve ourselves, but it is a means sa atin para ihinto yung pag-improve sa mga sarili natin at maging corrupt at doon na lang tayo sa madali pumunta. Kaya pabubo ng pabubo ang mga tao ngayon. People do not want the burden of knowledge, the burden of knowing the truth. Kaya doon na lang tayo sa komportable. Maging corrupt na lang tayo. Ganito yung nasa isip ko. If everybody has a backer, ngayon magiging palakasan na lang siya ng backer. Magiging competency na lang siya ng skills at connection. Paano magiging competency ng skills yun nag-backer ka nga? Diba? Paano magiging competency ng skills yun? Gumamit ka nga ng backer. Alam mo, kung may skills ka talaga, hindi mo na kailangan ng backer. If everybody use corruption, wag natin pag-usapan yung corruption. If everybody use artificial intelligence, kasi accessible naman siya sa lahat, hindi ba magiging fair ang laban? They are so obsessed in making the world fair when it is not. Mahirap mabuhay. Existence is pain. But it's up to you. How will you give meaning to that pain? And how will you give meaning or purpose to your life? Ngayon, kung dahil lang sa tinatamad kang, mag-improve sa mga sarili mo, diba? Ayaw nyo matuto, ayaw nyo kumilos, ayaw nyo gumalaw, gusto nyo lahat easy. Well, go with what he's saying. But, if you think you're more than capable of being great, then, umpisahan nyo nang i-improve yung sarili nyo. Huwag kayong umasa doon sa mga easy money, easy way out na ino-offer ng mga ganyang klaseng tao because you will never find meaning sa buhay nyo. Something that they won't understand. But you will be able to go through the process of finding yours. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.